Okay, time check nasa 2:44 ng umaga. Ngayon pala ay Sabado, so June 7. And ayun, nandito tayo sa may capital ng Lawag City. So ngayon yung biyahe natin pupuntang Baguio. So hinihintay ko lang si Sir AJ. Bukas na yung event ng Cordillera Challenge. At yun, medyo excited. Ito, naka-impake na tayo ng gamit natin. And yung bike, ready na. Hopefully, ready na. Kagabi din pala, na-announce na merong low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility na. At pwede siyang maging bagyo na itong darating ng Sabado, ngayon and bukas. So hopefully hindi maapektuhan yung event. At ayun, matuloy kasi sayang naman yung pagkakataon. So tayo lang natin sa AJ, then mamaya pag nandito na sila, karga natin yung bike, then biyahe na tayong Baguio. So kababa lang namin. Oras natin ano na 8:27. Nandito tayo sa Maria's Place Homestay. So dito kami tutuloy ngayong araw. At papahinga. Then mamaya bababa na tayo puntang Ambuklaw para kunin yung race kit or yung kit natin. Grabe, napakaganda dito. First time ko makarating sa lugar na to. Ang daming mga sigo sa mga matatarik na lusong. Pero ang ganda, grabe. Okay, so dito tayo. Ito kasi may aso daw. Okay, so nandito na kami sa aming homestay dito sa Baguio. Ang pangalan ng place is Maria's Place. And yun, nagpapahinga na si Sir AJ, si Kuya Jomar. Ako medyo kunin ko lang yung antok ko. At mamaya baka midlip na lang din ako or matulog. Kasi siguro mamayang hapon bababa pa kami para kunin nga yung race kit. Pero tingnan nyo yung view, ang ganda. Grabe, parang ang sarap tumira dito sa lugar na to. Yung paggising mo ganyan agad yung bubungod sa'yo. So napakaganda. Oras natin na 1:04. Medyo nakatulog din ako kanina. Ngayon pupunta na kami doon sa kuhanan ng kits. So eto daw yung pababa ng Ambuklaw. Meron palang store dito, hindi ko nakapansin. Wala kasi yung sabon sa taas, saka toothpaste. Bibili na rin ako. Check ko nga saglit. Close pala, sayang. Hopefully pagbaba natin.
So bigla kami natigilan dito sa gilid ng kalsada. Ewan ko kung ano nangyari, biglang nagsintuhan yung mga ano eh, yung mga sasakyan. Ang haba na tuloy ng linya ng mga sasakyan dito sa kalsada na to. Okay, so ito yung ano, Salarin. May JNT na truck na bumangga sa poste kaya humamba lang sa kalsada. At hindi pa alam kung gaano katagal pwedeng maayos yung poste. Ang oras natin alas 2 na, alas 3 yung briefing. So yun yung problema natin ngayon. Ako putik, kalor pala ito bukas. Opo. Yun, salamat po. Yun, nice. Nakuha na natin yung aming race kit. So ito siguro magiging starting line bukas. Yun. Okay, so medyo relax na lang ito, nagkakape ako. So ayun, tapos na namin makuha yung aming kit kanina sa may Ambuklaw. And then pagkatapos makuha ng kit, umakyat na lang din kami kasi hindi na yata nag-briefing. Ang naging problema kasi habang nandun kami sa may kalsada, last 6 kilometers hanggang sa marating yung mismong venue ng kung saan mo kukunin yung kit, may bumanggang JNT truck doon sa pose ng kuryente, kaya bumagsak siya sa gitna ng kalsada, hindi madaanan. Kaya yun, naghintay na lang kami ng almost 2 hours yata yun, kasi nando kami mga 2, nakakababa kami, nag-umpisa kami bumaba mga alas 4 na eh, kaya pagdating sa venue medyo late na rin, kaya dumiretso na rin kami agad papataas. Hindi na rin sila nag-briefing, medyo kakaunti lang din yung tao kanina. Siguro bukas before start, so 7 bukas ang umaga, yun yung start ng event. And then siguro before nun magbi-briefing na lang. Ayun. So ngayon relax lang kami, katatapos lang din namin kumain. Wala lang kasi makainan dito sa banda dito sa tinutuluyan namin, medyo malayo yung sentro. So yun yung update natin ngayong gabi na to. Ayun. So tapusin ko lang yung kape ko, then pagkatapos yan babalik na ako, may higa na. So yun, see you bukas. Dito na kami sa starting line. Medyo marami na rin mga participants. Alas 6 daw yung gun start, kaya ito medyo wala kaming room para mag warm up. Ito, nagbibisikleta lang kami. Ito yung isa sa part ng course, meron pa siyang river crossing, medyo malalim pero tingin ko bandang dulo na to eh. And so mag ready lang kami, and then mamaya mag start na. Alas 6 daw yung start. Nasa Sir AJ. Wala pang laman yung bote ko. Oo nga din sir eh. Tara, mag-refill tayo ng tubig sir. Hanap lang kami ng pwede pag-refillan. 5, 4, 3, 2, 1, out!
Labas na kami ng trail kanina doon sa may starting. Magsama kami sa AJ. Uy, may buwabak-bak sa likod. Hindi, huwag tayo maghahabol. Dito lang tayo. Ganda oh. Maaga pa naman, nakaka 3.3 kilometers pa lang since nag-umpisa. Ayan, ito Banaid na ahon. Let's go, lusong! Lusong na ba? Ayun. Ang ganda! Saan ka pa? Isang matinding climb. Ayos pa kami dun oh. Single track yan. Single track yan. Maganda dyan. Off-road naman. Okay, yeah. Hard rush. Okay.
Dahan-dahan, dahan-dahan. Susu. Ingat po. Madulas, madulas po. Huwag kang bababa, huwag kang bababa. Dito na, dito na. Aha. Wow. Tayo lang natin si Sir Radio, medyo naiwan eh. Medyo technical yung mga descent kanina, medyo madutulas kaya siguro nagbabagal. Marshal muna tayo.
Ayun na siya. Thank you. First speed zone namin. Ito, medyo wala pa si Sir AJ. Ngayon ko lang muna para sabay namin kumain. So nasa kilometer 20 na tayo. Medyo malayo pa. Yun, kape-kape. Ito marami na sila. Ang husay, pagkatapos nung speed zone na yan, tarik. Hayop. Ubusan lakas agad. Hanep. Paapa lang tayo. Bawal daw magpanggap. Hindi ko kaya to. Grabe. Tarik ko. Aha. Parang black hole eh. Okay, so nandito na ako sa part ng ahon, yung may part na rough road. Ito yung ahon kanina. Medyo dinire-diretso ko na pumidal kasi bumabanayad kanina yung ahon. And ang pagkakakala ko ay paano may recovery, kaso wala eh. Kaya ito, pahinga muna. Dire-diretso lang yung gradient ng taas. Hanggang doon, meron pa ron. Mahirap nang i-video kasi dapat nakahawak ka sa handlebar mo lang. Grabe. Tulak. Grabe itong ahon na to. Mula doon sa umpisa ng off-road. Dire-diretso ang ahon, tapos ang tatarik pa. No choice.
maglalakad talaga tayo. Hindi ko na kaya to. May mga kasama din ako eh. Yan. Tapos meron pa doon sa unahan. Konti na lang daw. May mga bahay-bahay natin dito. Grabe, rakot. Okay, so nakalusong na pala kami mula dun sa ahong kanina, yung talagang killer climb. And yun, nandito ako sa section na single track, pero ang hirap kasi. Sige po. Yun, tarik kasi oh. Ito lang din yung dinaanan namin kanina nung papunta. So ito rin yung dadaanan namin pabalik. Kaya ayun, pabalik na kami, nakaka 42 km na, so 20 km na lang. 40 km last 20. So sa ngayon nasa ano na kami, survival mode na. Medyo mas pag tapos meron pa isang hour mamaya. Grabe. Konti days na lang. Nakalabas na kami ng single track. Ito, pabalik na kami. Konti na lang. Nasa highway na kami. Tapos na! Sa wakas! Ang laki oh, ano? And ayun na, finish line. Nakaligo na rin kami, nakakain na. Medyo napagod na kami kanina, kaya nagutom na rin, kaya kumain na kami agad pagka finish line namin, pag-cross sa finish line. Then naligo na kasi medyo nalilimahid na rin kami. So ayun, yun yung experience natin. Grabe, nakapakatindi ng epic category. Grabe, hindi namin expect, walang nag-expect ng ganun sa amin ni Sir AJ. At mabuti na lang na i-survive. Paglabas ng single track, pagdating ng highway, yung last kilometer ay yung last na simento na
climb, talagang wala na, survival mode na kami doon. Tapos dito yung hanging bridge na yan, pagdating doon putya, ahon pa pala hanggang dito, hanggang doon, tapos may lalabasan doon banda. Kaya grabe, napakatindi talagang kahit sa bandang huli talagang napakahirap, pero proud ako sa sarili ko dahil natapos ko. So ayun, salamat sa pagsama sa amin, at dito na nagtatapos yung vlog natin ngayong araw na to. So wala, hindi na ako gano'n makapagsalita at medyo pagod na rin ako. So meron pang mga natitirang participants sa epic na papakit pa lang kanina nung palusong na kami, kaya yun, medyo magtatagal pa siguro sila. And yun, good luck na lang. At sa mga nakasama namin sa kalsada, sa mga ahon, ayun, kita na lang ulit siguro sa susunod kung magkikita pa tayo. Ayun. So thank you sa pagsama sa amin ni Sir AJ, and ayun, kita-kits na lang sa susunod.